hindi po ako nalungkot, hindi po ako na-discourage. Ang sinabi ko lang sa Panginoon, Panginoon, challenge ito. Kasi, alam niyo kung bakit, doon po sa inuupahan kong bahay, ay pag sinabing 20,000 yen, that is cost less than 10,000 pesos. Pero sa Japan, na pera ng Japan is 20,000 yen. Okay. Ngayon, syempre, hindi naman po ako pwedeng magtrabaho. Kasi po, sa Japan, stricto po sila, pero nire-recognize po nila ang missionary. Napakataas po ng tingin nila sa missionary. That's why, blessed po ang Japan. Maaaring naririnig natin ang Japan, hindi maganda. Pero alam niyo po, buhay na patotoo na nandito po ako sa inyong harap ngayon, na ang Japan po ay kinikilala po nila ang Diyos na mataas. Kasi po alam niyo po pa kung bakit, pag pastor, missionary, at saka preacher ang pumasok po ng Japan, wala po yung tax. So, ganun po kabuti ang Diyos sa akin. Sabi ni Pastor kanina, update. Napakarami po pong update. Yun po ay puro biyaya ng Diyos. So, sa madaling salita, 20,000 yen, itinaas po nila ng 55,000 yen. So, ibig sabihin, papatak po siya ng less than 30,000 a month, na ako lang. So, sabi ko sa Panginoon, Lord, challenge ito. Kung kalooban mo, Panginoon, na dito ako. Pero kung hindi, magpo-provide ka ng mas the best. Alam niyo po, napakabuti po ng Diyos. So, I called up my sending preacher kasi naniniwala po ako na pagka ang isang alagad ng Diyos o naglilingkod sa Panginoon, makikita mo doon yung wisdom na manggagaling sa Panginoon. So, sinabi ko, Pastor, ganito pong nangyari. To make the long story short, 2 weeks. 2 weeks lang ang aking preparation para umalis sa lugar ko. So, imagine nyo, babae ako, wala akong katuwang. Sa Japan po kasi, bahala ka sa buhay mo. Walang pakialaman. So, ibig sabihin, pag naghirap ka, bahala ka sa buhay mo. Pag nag-prosper ka, bahala ka rin sa buhay mo. So, sa madaling salita, yung 55,000 yan na yun, so, to make the long story short, umalis po ako sa lugar na yun. Kasi hindi po siya advisable or practical na doon ako titira. So, sa madaling salita, Panginoon, for 4 years, iningatan ako ng Diyos sa lugar na yon. Sabi ko, I believe, sa next na lugar na pupuntahan ko, ay doon ako pagpapalain lalo ng Panginoon. Alam niyo po, yung lugar ngayon, ang Panginoon po nag-provide. Bago po ako pumunta ng Pilipinas, wala pa akong tirahan. Wala akong tirahan. Alam niyo yung isang missionary na hindi naman po sinasabi nating lagi ang missionary ay okay ang place, okay ang lugar, pero ang Panginoon po ang nagpo-provide. Binigyan po ako ng Panginoon ng hipat na doon po muna ako nag-stay sa kanila. Hanggang bago po ako umuwi dito sa Pilipinas, Lord, kung ipagpapatuloy niyo pa po ako sa lugar na yon, ay pagpapalain niyo pa po ako. So, habang nandito po ako sa Pilipinas, nagpipray. At pinagkaloob po ng Diyos na yun po ngayon yung tinitirahan ko. At binigay po ng Panginoon, bagamat hindi po siya ganun kababa, kasi binigyan po siya ng, ang blessing po sa akin, binigyan po ako ng 30,000 yen na tirahan. Sa Japan po, ang policy ng pagre-rent ng apartment or mansion po ang tawag nila sa apartment. Ang pagre-rent po doon ay sigurista po ang Japanese. 1 year down payment,
plus 3 months advance. Grabe, no? E total mo, 30,000 yen times 12, and then may 3 months na advance. E total mo yun. Hindi ko na mabilang. Okay. 390. Grabe, 390,000 ang yaman ko, no? Pero alam niyo po, napakabuti po ng Diyos. Wala pa akong binitawan kahit 5. Alam niyo po kung bakit? Pagdating ko po doon, yun pala in preparation sa kasi meron pong puso yung bilas ko or asawa ng hipag ko na sa gawain ng Panginoon. Hindi ko po alam, prinasis na po nila pala na habang wala ako doon, naghanap sila ng lugar na yon. Kaya alam niyo po, sa gawain po ng Panginoon, kasi kanina nabasa ko, God's miracle. May miracle po ang Diyos. Ang gawin lang po natin, mag-dwell doon sa miracle ng Diyos sa buhay natin. Alam niyo po, kaya sinabi ko po kanina na maaaring hindi natin nakikita, pero alam ng Diyos. Nakikita ng Diyos. Nalulungkot ka, marami kang pagsubok, pero nakikita po yun ng Diyos. Ngayon po, sa biyaya po ng Panginoon, nakalipat po ako doon, ang bait po nung may-ari, Japanese. Hindi ko po siya kilala. Pero nung nakita niya ako, kasi sinabi nung bilas ko na, Dendo siya. Pag sinabing Dendo siya, missionary. Sabi niya, doon sa may-ari, missionary ang titira dito. So, ibig sabihin, pag missionary, puntahan niya ng tao. Alam mo naman ng mga Pilipino, ay ingay yan. Kasi masayahin eh. So, maingay kami pag pumunta sila sa bahay. Pero, alam niyo po, napakabuti po ng Diyos. Binigyan pa niya ako ng mga kapitbahay na napakababait. Mga Japanese. Siyempre, magsi 6 years na po ako doon, so nakukommunicate po sila. At blessing po, napakabuti ng Diyos, kasi yung katapat ko mismo na bahay, Japanese siya ngayon yung pinapagpraktisan ko sa soul winning. Hindi niya alam, sinusoul winning ko na siya. In Japanese. Kasi po, sa Japan po, hindi katulad po sa atin dito na mamigay ka ng tracts, mamiwitnessan mo na. Sa Japan po hindi. Makikipag-appointment ka, puntahan mo yung post nila, ito yung post nila, kasi lahat po ng bahay may post. Ilalagay mo doon yung invitation. And then yung invitation, may phone number doon, saka mo palang makakausap. So, ibig sabihin, ganun po ka-hard, ka-respeto ang kanilang country. So, to make the long story short, sabi ko sa Panginoon, napakarami mo, Lord, ipapagawa sa akin. Kasi po, I'm spending now 10 months. 10 months na doon sa lugar na yon. Alam niyo po ang blessing. So, siyempre, missionary ka. Yung 30,000 yen na yon, upa pa lang po yun. Hindi ko po ito sinasabi sa inyo para maawa po kayo sa akin. Kundi sinasabi ko po ito sa inyo, ito po yung bunga ng panalangin. Wala pa po doon ang aking food, yung aking necessities. Alam niyo po yung necessities? Ilaw, water, lalo po ngayon doon sa Japan, may gas. Dalawa ang gas na ginagamit doon. Gas para sa heater at gas para sa lutuan. Siyempre, pag hindi ka wala namang gas, hindi ka makakapagluto. Okay. Alam niyo po, tuwing end of the month, papasok tayo ulit dun sa sinasabing miracle. Alam niyo, yung last na bayad ko ay sa water. Kasi every 2 months sila naniningil. Style po doon, meron ng letter na darating doon, babayaran mo na lang kung saan. Pag nabayaran ko na po lahat, sabi ko sa Panginoon, Lord, wala akong pagkain.
Lord, wala akong ganito. Alam nyo, hindi ko kilala. Kakatok sa bahay. Luto na, malaking bowl. Malaking bowl, sabi niya, uy, niluto ko to, hindi ko alam, bakit marami akong niluto? Sabi ko, bakit? Pilipina po yun, hindi ko pa siya kilala that time. Pilipina po yun. Kapit-bahay ko siya. Kumatok sa akin. Sabi niya, nilukot. Alam niyo kasi ang Japanese, malaking bowl yan. Kasi yung ramen nila, malaking bowl ang pinaglalagyan nila. So yun, pinuno niya yun. Eh di 3 araw kong kinain. Kasi ang dami. Kasi po, doon pinatunayan ng Diyos, sa hindi lang po yun. Every month, may nagsusupply sa akin ng bigas. Alam niyo po yung bigas ko, yung 5 kilos. Masarap po ang bigas sa Japan. Malambot, malinis, napakasarap. Pero, alam niyo po yung 5 kilos ko, kung ilang buwan ko siya kinakain? Sino makakapag-guess? 6 months. Alam niyo po, maabot po siya ng 4 months. Hindi po ako pumayat ngayon dahil nag-diet ako. Hindi po. Kasi po, yung umaga, provide na ng Diyos. May nagbibigay sa umaga. Yung rice ko po kasi tanghali lang. Tanghali lang ako nagra-rice. At ang rice kasi ng Japanese, magdali kang mabusog. Kunti lang. Kaya nga umaabot silang 4 months. So, alam niyo po, pag sinabing biyaya ng Diyos, napakarami pong biyaya ng Diyos sa akin. So, sa mission update, sabi ko sa Panginoon, sa ngayon po, ang ginagawa ko po, mayroon po tayo ngayong bunga na from my place hanggang nagtitrend po ako. Pumupunta po ako doon, mayroon po doon 6. Dinidisciple na po natin sila. Nasa po yun, 6. They are all Filipino. Sa factory worker po sila. 6 sila. 4 baptism na po sila. 6. And then, pangalawa po, noong 50th birthday ko, no October 5, hindi ko alam. Kasi, ang Bible study ko po kasi sa kanila ay 2:00 ng hapon sa Japan. So, 1:00 dito. So, magta-travel ako ng 12 o'clock. Andun ako ng 1:00. Tapos, hindi ko alam, meron pala silang surprise sa akin. So, gumawa sila ng cute na cake, na yun yung blino ko. Alam niyo po, yun yung sinasabi nating miracle ng Diyos. Siyempre, malayo ka sa family. Wala kang, siyempre, pag nandito ka sa Pilipinas, yung 50 years old mo, isi-celebrate talaga yun ng, bonggang-bongga. Pero hindi ko po yun inisip. Ang inisip ko yung mga kaluluwa. So yun po yung isang update ko doon. Meron po tayo ngayong bunga doon na 6 ngayon doon na for baptism po sila. Lipat po tayo dito sa mismong aking lugar. Sa umaga po, may nadadala po ako ng 10, minsan 10, minsan more than 10 na nadadala ko po sa Japanese church. Ang nagtatransit po from Japanese to Tagalog, minsan may Ilocano kaming bisita, ang nagtatranslate po noon ay yung bunga na po natin doon, si Miss Rodora Furue. Yung po yung hibag ko, from Japanese to Tagalog, from Japanese to Ilocano, ita-translate niya. So napakahirap po. Ang mahirap po nito ay, ang pinakamasaya po nito, na ano na po yung Japanese pastor, sabi niya sa akin, alam nyo, yung ginagawa nyo, hindi ko magagawa. Dahil yung mga Pilipino, yung puso nila ay masaya, na pag nasundo namin sila, ay hindi po basta-basta. Alam niyo po, church, mission of this mission, napakalaking bahagi niyo po sa mga mission. Na una, alam ko po, hindi nawala ang prayer niyo po sa amin. 100% ibabalik po yan ng Diyos sa inyo. Kasi lahat ng yan ay hindi po natin gawain.
ito po'y gawain ng Panginoon. Umuwi lang po ako dahil mayroon po kaming occasion sa aming family. At the same time, ay syempre, kasama ko ang misyon sa family. Sabi ko sa nanay ko, syempre nanay, ikaw ang inuwian namin isa. So, by God's grace po, ipag-pray niyo po, by December 15, babalik po ako sa Japan. Ang isang request ko lang po ay magkaroon po talaga ng preacher kasi wala naman pong masasabing gawain pagka walang tatayo na preacher. Kasi walang babae na preacher, di ba? So, praying, alam ko na God will provide. Kung paano provide ng Panginoon Diyos ang ginagawa niya sa akin ngayon, ay mas ipoprovide niya po yung kanyang gawain. Handa na po tao. Marami na pong for baptism. Naghihintay na lang po sila para mabaptize. Sabi ko nga, minsan nagloloko ako, bigyan niyo na ako ng